Hamon sa ilang mag-aaral sa Mindanao ang masamang panahon. Meron sa kanilang buwis buhay sa pagtawid sa ilog para lang makapasok sa paaralan. Ang iba nga, gumagamit ng salbabida. May report si Bernadette Reyes. Malaking sakripisyo sa mga estudyanteng yan ang pagtawid ng ilog sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang ilang maliliit binubuhat ng mga nakatatanda. Ganito lagi sila papunta at pauwi mula paaralan. Mas mahirap kung ganitong tumaas ang tubig. Tinatalakay na raw ng lokal na pamahalaan kung paano ito matutugunan. Sa Davao City, may baong salbabida ang ilang estudyante para tumawid sa Davao River. Ayon sa ina ng mga bata, kahit hindi umuulan, ganito ang sitwasyon nila dahil wala raw silang madaanang tulay. Ito ang hiling nila sa lokal na pamahalaan. Sinusubukan pang hinga ng tugon ng LGU. Sa ilog din tumatawid ang mga estudyante at guro sa South UP, Maguindanao del Sur. Swerte na raw kung may mapadaang kabayo at makasakay sila. Kwento ng isang guro na sira ng malalakas na ulan ang kanilang kawayang tulay. Kaya hiling nila sa mga otoridad na mapagawa ito. Patuloy naming hinihingan ng reaksyon ng LGU. Ang problema naman ng mga guro at mag-aaral sa Tintinan Integrated School sa Tintinan Island, Ubay, Bohol, binabaha ang paaralan tuwing high tide. Binabantayan ng mga guro na hindi mapadpad ang mga mag-aaral sa likuran na may malalim na bahagi. Nag-inspeksyon doon ang public school supervisor. Sa Vintar, Ilocos Norte, tuluyan ng umapaw ang tubig sa spillway. Perwisyo ito sa mga motorista. Kailangan tuloy buhati ng ilang motorsiklo para makatawid. May 7 namang mangingisdang stranded sa ilog ang nasagip. Ayon sa mga rumesponding tauhan ng MDR, MO at BFP, inabutan sila ng biglaang pagtaas ng tubig. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.